Hindi mo akalain pero totoo may curling team na ang Pilipinas at hindi sila basta-basta. Bit-bit nila ang tapang na sumubok sa sport na hindi natin karaniwang nilalaro. Pero pinatunayan nila kahit anong arena, kaya ng Pinoy pumasok at manalo. Yan ang sinasabi natin, partner, no? Curling team natin, Philippine Curling Team. Dun pa lang, no? Philippine Curling Team, makikita natin dito sa Pilipinas natin, kumbaga parang ano tayo tropical country tayo pero meron tayong Philippine Curling Team. Yes, at ilan bang nabulsa nating medalya dito sa Asian Winter Games, partner? 2 gold medals. 2 gold medals. Wow. At dun sa 2025 Asian Winter Games, talagang makasaysayan ito hindi lamang sa buong Asia, kundi para sa Pilipinas din dahil alam mo, walang nag-expect, partner. Walang nag-expect na magkakaroon tayo ng gold medal dito sa Asian Winter Games. And itong ginawa ng Philippine Curling Team natin, talagang makasaysayan para sa Pilipinas. And naalala ko, no, pagpasok pa lang ng taon, no, parang buenamadong medalya to para sa Pilipinas. Yes, Around January, February ba tong Asian Winter Games natin, no? And not just gold, partner, tinalo lang naman natin ang mga front-runner countries like China, Japan. Yes, South Korea. And ano to speaking of makasaysayan, ito yung country's first ever winter sports medal, di ba? So, the first for a Southeast Asian nation na makakuha ng medalya sa ganitong klaseng event. And with the performance of our Philippine curling team, no, nagkaroon nga ng chance na sasabak sa qualification para sa 2026 Winter Olympics, partner. At hindi lang yan, no, men's natin nanalo ng gold, pati rin yung women's natin. No? Talagang doon natin makikita yung kung gaano kagaling talaga ang Pilipino kahit na sa sport na hindi natin karaniwang nilalaro. No? Talagang maganda ito. At nung na-interview nga natin dito si Sir Alan Frey, nung nakaraan, grabe yung mga sakripisyo, yung mga bagay na hindi niya, parang in-skip niya para makapaglaro dito. Kasi ang dami niya ring mga marami rin siyang mga kumbaga parang pangarap sa karera niya bilang atleta, no? At gusto niya nga rin itong makapasok sa magaganap na 2026 Winter Olympic Games, no? Sa Milano and Cortina. Abangan natin yan. And partner, no, meron din tong long-term impact na with this when nagbigay ng incentives ang ating government na mas nakilala itong sports na to sa Pilipinas. Isa yan patunay, no, partner, na talagang napakaganda na ang support system ng gobyerno natin para sa Philippine sports. No? Talagang hindi na nila left out yung mga iba nating mga sports na hindi karaniwang nilalaro, mga hindi karaniwang sikat. No? Kumbaga dun sa mga, kumpara dun sa mga mainstream sports natin like basketball, volleyball, di ba? So, maski yung mga ganitong klaseng sport, kahit wala tayong sport dito sa Pilipinas na ganon, binibigyan na rin ng pansin at binibigyan na rin ng mga suporta ng gobyerno. Tsaka malaking karangalan itong pagkapanalo nila, no? Kasi maraming tao na nalaman na meron palang gantong klaseng sports nung nanalo sila. Meron pala tayong ganyan, knowing na we live in a tropical country, partner. No? Pero ito nga, Paolo, isa rin sa pinakamalaking statement wins ngayong 2025 ang T1. Muling naghari sa League of Legends World Stage. Sa laki ng pressure, expectations, at spotlight, sila rin ang nag-deliver ng championship form. Kaya pasok sila sa ating top 5 sports stories of 2025. A year where T1 proved again sila ang tunay na kings of lore. Yan, partner, T1. It is a Korean League of Legends team. Ano ba to, partner? Ano ba tong bakit sila napasok dito sa ating top stories? Nako, sila lang naman ang first ever three-peat sa LOL. That's 2023, 2024, and 2025. And, you know, it's really good. It's really, achievement, no? Kasi nagsiset sila ng global standards kung paano maging world class. And
knowing na itong panalo na to, makita ng ating mga Pinoy, esports players, nagiging inspirational ito. Inspiring ito sa kanila. What was 사실 기록보다는 on the line for you? 경기가 너무 재밌어서 그런 부분에서 만족하고요. 그리고 KT가 워낙 또 오늘 잘하는 모습을 많이 보여줘가지고 좋은 경기를 했다는 게 중요하고 뭐 우승을 저희가 하기는 했지만 같이 경기해준 KT한테 저는 더 좀 감사함을 보내고 싶습니다. Yun nga, sabi mo na tumatak sila, no? Gumawa sila ng kumbaga parang tuldok, na standard para yun yung magiging gagayahin ng mga susunod na henerasyon ng mga League of Legends players natin sa mga susunod pa na tournaments and competitions. Pero bukod sa T1, naging makulay din ang kampanya ng Team Liquid Philippines, mapalocal man o international stage, no? Kaya naman nakita natin Team Liquid Philippines talagang standout sila ngayon dahil tinalo nung MPL Season 15, sila ang naging kampiyon nung tinalo nila ang Onyx Philippines sa isang 7-game Grand Finals, no? 4-3 ang score nila doon. Nakita natin, kung mapapanood mo partner, yung naging laban ng Team Liquid at Onyx Philippines, talagang dikdikan, talagang dikita ng laro, talagang lahat ng kupunan, dalawang kupunan, ayaw magpatalo. So, talagang napakaganda ng laban na yun at yun yung maraming parang mas sumikat pa yung ML dito sa Pilipinas dahil doon. And bukod dyan, no, kampiyon din sila sa MSC 2025 Mid-Season Cup, no? International tournament naman. Sa Riyadh. Saudi Arabia. And tinalo nila itong defending champion, Selangor Red Giants, 4-1 partner. Nako. And biruin mo yung napanalo na nila ditong prize money is $1 million. Oh, wow, talaga. Wow. Diba? So, ikaw ba partner, anong gagawin mo doon kung mananalo ka ng ganun? Nako, i-invest ko. I-invest. Tama yan, partner. Ganun din ang ginawa ng Team Onyx, ng Team Liquid Philippines, no? Nire-invest nila sa mga players nila para mas lumaki pa, mas palawigin pa yung sport nila at sumali sa mga iba-ibang mga international competitions. And speaking partner dun sa kanilang MSC title run, back-to-back champion din ng Team Liquid Philippines dito sa naganap na Season 16 ng MPL Philippines. No, talagang makikita natin, tinalo nila ang Aurora Gaming 4-0 sa finals. Talagang, di ba, hindi na nila pinaabot ng dikdikan na laban. Talagang 4-0 sweep na sa finals. Ito, tinalo nila ang Aurora Gaming. And grabe yung team chemistry kasi nila partner and yung combination, no? Pang world class talaga yung victory. And malaking factor nandun nga si Oheb, si Carl Tizzy, Yes, you know, two-time world champion and 2 SEA Games gold medalist, no, si Carl Tizzy. And bukod dyan, of course, si Sanford, Sanji. Diba, grabe yung team chemistry na binibigay nila na nakapagdulot nga nitong victory na to. How are you feeling right now? Finally complete trophy cabinet. Kompleto na silang lahat. Sobrang saya ko lang po talaga ngayon. Talagang hindi ko ma-explain yung feeling pero kakaiba to sa mga past tournaments.